Nagbabala raw ang tila mabilis na pagdami ng mga may sakit na HIV/AIDS sa Pilipinas. Kamakailan lang, isang 7 taong gulang na bata ang namatay dahil sa HIV na nakuha niya sa kanyang ina. Sa 2010 report ng Joint United Nations Program on HIV/AIDS, kabilang po ang Pilipinas sa 7 bansa sa buong mundo na lubhang mabilis ang pagdami ng mga bagong kaso ng HIV. Live mula sa Quezon City, may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, kung noong taong 2007, isang Pilipino lamang ang tinatamaan ng HIV/AIDS kada araw, umakyat na yan sa 4 hanggang 5 na Pilipino araw-araw ang tinatamaan ng AIDS noong 2011. Nitong buwan lamang, isang 7 taong gulang na batang lalaki ang namatay dahil sa AIDS. Nahawa ang bata sa kanyang ina. Dahil confidential ang mga kaso ng HIV/AIDS, wala nang ibinigay na iba pang detalye ang Department of Health o DOH. Karaniwang nahahawa ang isang bata habang ipinagbubuntis ng inang may sakit, habang ipinapanganak, o kaya naman ay habang pinapasuso. Pero hindi naman daw automatikong nahahawa agad ang sanggol. Pag ang bata nakuha niya yung HIV sa nanay na infected, mabilis ang progression nila sa AIDS. Very rare na they go beyond 15 years of age. So they die young. If the mothers at risk ng HIV get themselves tested at nalaman na infected pala sila, we can give antiretroviral drugs that can prevent mother-to-child transmission. Sa tala ng DOH mula 1984, mayroon ng 56 na mother-to-child transmission ng HIV/AIDS sa Pilipinas. Ang grupong Network to Stop AIDS in the Philippines o NSAP, nababahala naman sa tila mas mabilis na pag-akyat ng bilang ngayon ng HIV/AIDS sa bansa. Halimbawa raw noong taong 2007, meron lamang naitalang 342 na kaso ng HIV/AIDS infection. Pero lumobo ang bilang na ito noong 2011 sa 2,349. It's one of the only 7 countries worldwide na nakaka-experience ng ganitong pagtaas. Sa ibang bansa kasi nakokontrol na nila, either nagpa-plateau yung kanilang epidemic or nagre-reverse yung kanilang epidemic. Pero sa atin, tayo lang at Bangladesh dito sa Asia yung grabe yung pagtaas. Batay sa datos ng Philippine HIV and AIDS Registry, karaniwang mode of transmission ang homosexual contact, kasunod ng heterosexual at bisexual contact. At sabi ng NSAP, kung noon daw, karaniwang galing sa labas ng bansa ang infection, ngayon raw, domestic na ang transmission. At may 22 syudad raw sa Pilipinas ang binabantayan nila. Kung hindi raw tututukan ang problema ng HIV/AIDS sa bansa, nangangamba raw sila sa nakikita nilang bilis ng pag-akyat ng bilang ng mga infected ng naturang sakit sa Pilipinas. Pwede yung mag-increase to 35,000 or to 50,000 by 2016. So, kapag walang ginawa tayo or kapag ang ginagawa natin na intervention ay kagaya pa rin ng status quo. So there really has to be a scaling up of government response. Jessica, ayon sa NSAP, ang budget daw ng gobyerno para doon sa HIV/AIDS program for 2012 ay 100 million. Bukod pa yan yun sa mga natatanggap na aid from international aid agencies na 300 million. 200 million piso dyan galing doon sa Global Fund. Unfortunately, Jessica, last year na to ng Global Fund at next year wala na yung 200 million na yan, Jessica. Okay. Joseph, correct me if I'm wrong, pero for the longest time, mabagal ang pag-spread ng HIV infection sa Pilipinas until the recent years. Nung biglang parang ang bilis na lang na dumami. Yes, ma'am. Ang sinasabi nga nila dati, 5 years ago lang ito, ma'am, low and slow yung pag-akyat ng mga statistics natin with HIV and AIDS. But now, it's accelerating. Ang sinasabi nilang ina-attribute nila yan doon sa kakulangan pa rin ng kaalaman ng ating mga publiko, no? Tungkol sa paano ba maiwasan itong sakit ito. Bukod doon ay yung facilities natin, no? Para to detect also yung mga may kaso ng HIV ay wala pa rin daw. At isa pang nakakabahala doon sa yung inireport, kung dati external yung pinanggagalingan ng infection, ngayon domestic na. That's right, Jessica. Ang nagbabago nga yung muka ng infection. Ang sinasabi nila is that yun nga, domestic na. Hindi na to nanggagal. Although meron pa rin mga infections galing sa abroad, yung mga kababayan natin na doon na nagkakaroon ng infection. Pero ngayon ay mas pronounced na daw yung domestic. Lalo na doon sa sektor ng male having sex with males. Okay, Jessica. Maraming salamat, Joseph Morong.